Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive. Mga guys, meron tayong ano rito, Fortuner. Rating natin mga guys, Fortuner, Hilux, Hi-Ace, Innova. Kung hindi ko kay gaano nagpapalit ng fuel filter mga guys. Okay, hindi, sorry. Air cleaner po, kung pansin nyo po, naglalangis po ano. Lawan natin para maliwanag ano. Yan. Hello, kita nyo po yan, langis po ito. Yan. Kung naglalangis po yan, dumadaan sa mga alikabok, nasasagap na yung alikabok, tumidikit po dyan. Bakit po kaya naglalangis yan mga guys? Kasi po mga guys, ganito po yon. Ito po kasi, ventilation po yan. Dito po sa ibabaw, ito, hose na yan, pupunta rito. Kukuha siya ng hangin, dapat dito. Yan, nangyari po mga guys. Yan, langis. Kaya po naglalangis itong ano, itong intake hose. Hinihigop po ng ano, ng turbo yung langis dito sa ano, sa valve cover na inside yung blower lang sana yung hangin. Dahil po madumi yung air cleaner, katulad nito mga guys. Sa sobrang dumi ng air cleaner, hindi ho makahigop ng maayos. Yan. Ang mangyayari po mga guys, yung hose na to, ito, kukuha na ng hangin dyan, may kasama ng langis. Yan. Minsan po pagdating sa ano, salbiritan, sabihin, bakit kaya mausok yung makina ko na kulay puti at nagbabawas yung langis ko. Ayun, ganun nangyayari mga guys. Kung hindi po kayo nagpapalit ng air cleaner parati, yung lalo na yung mga naglo-long drive, yung nakakadaan po ng mga alikabok, mga off-road, kung barado na po yung air cleaner nyo po, dito na po umihigop yung ano, yung turbo dito sa loob ng makina. Ano kita nyo po nyo mga guys, hose yan. Yan. Yun po yun o. Nakaano po dito o. Yan. Kaya po madalas mga guys may mga nagtatanong, Kuya Jess, bakit yung intake ko naglalangis? Kasi po hindi kayo nag-maintain sa ano, sa mahalaga sa air filter. Alagaan nyo po yan kasi andito po yung buhay ng ano, ng makina. Uno po, langis. Pangalawa, tubig, hangin. Yan naman po talaga ang ano ng ano ng makina. Dapat po malinis po ang hangin, maganda ang cooling system, maganda ang langis, magandang fuel filter para po yung makina nyo po kondisyon. Ito madalas nangyayari dito. Yan mga guys, konting paliwanag lang po ito. Pero ang target natin dito, ito nag-slide oh, freewheeling, saka maingay. Minsan umiilaw yung dashboard, umiilaw ng ano, din po, pansin nyo mga guys oh, kabilaan umiikot, umiilaw yung ano, umiilaw yung sand ng battery sa dashboard. Yung pala, ito na problema. Umiikot yung drive belt, ito po, naiiwan yung ano, charging system, yung generator. Kaya ang gagawin natin mga guys, dahil po mahigpit po ito, yung gis na yan, kukunin uli natin sa ano yan, sa short method. Ganito lang po lang mga guys oh. Yan. Kukunin natin ito sa ano mga guys, short method. Tip po ito sa mga baguhan ng mga mekaniko, yung mga rookie, para hindi sila makadisgrasya. Kasi minsan mga guys, ang mekaniko po, maraming tinatawag na ano, charge to experience. Saka na lang po kung nakasira na po, sasabihin po ng mekaniko, charge to experience. Pero iwasan natin yung mga guys, yung ganun po nanalita. Yan, para po maiwasan po masira. Kasi po mga guys, ayun na po, freewheeling. Yan. Yung mga ano po, magkano lang naman ito, bili lang po kayo ng sakit na ganito po, 17, 17 po nyan. Lalagay nyo po lang dito. Yan. Yan. Dapat po, kung inikot nyo, dapat yung ano, di ba po, ang ikot po ng makina, clockwise po ano. Dapat po, umiikot na ganyan,
sasama dapat ito. Yan, para meron yung charging system niya. Nangyayari mga guys, umiikot siya. Ayaw sumama ito. Kaya yung charging system po, hindi makakarga. Iilaw yung dashboard natin ng sign ng baterya. Ibig sabihin po, yung alternator nyo po, hindi kumakarga. Yan, ito yung ano, ito yung konting pag-usapan natin. Ito mga guys, gawin natin ano to, first and second episode. Kasi po, sabi ko nga po, ito po, ibigay ko lang po sa mga ano, sa mga rookie, mga baguhan ng mga mekaniko. Kasi po ito, marami na naka-upload nito, may kanya-kanyang version. Pero ito po, kahit hindi na sa mga rookie, sa may-ari ng sasakyan, pwede nyo ano, pwede nyo ikatwiran o kaya pwede nyo ipakita sa mga, pero huwag nyo turuan yung mga ano, mga mekaniko nyo o kaya yung mga gagawa sa inyo. Sabihin nyo na lang, kasi meron akong napanood na ano, nagtanggal ng alternator bearing, pulley, ginamitan niya ng ano, impact drive. Tapos meron siyang gamit na 17 na socket, ganyan lang. Kasi ulitin natin mga guys, ang ginawa natin dito, short method. Kasi po, kung short method, iwasan natin na masira to. Kasi ulitin natin mga guys ha, meron kasing kakalasin dito. Ito, ang tigas po niyan. Ngayon kung pinilit natin yan, dahil kalawang na po siya, saka sa sobrang init po, minsan po yan napuputol. Kaya naman pala ng ganito. Kaya ngayon mga guys, ganun lang po, try natin para matanggal natin. Gawin natin ano to mga guys, first and second episode. Kasi ang mapalitan natin dito, itong bearing, yung drive belt, saka sabay change oil na rin, saka sabay explanation natin dito sa ano na walang kakwenta-kwenta. Yun ba, mahulitin natin mga guys. Yung mga nagtatanong ko sa akin, Kuya Jess, bakit yung turbo ko naglalangis dito? Nakita natin ha. Yan. Bakit yung turbo ko mga Kuya Jess? Oh, nakahilo no. Bakit yung turbo ko Kuya Jess naglalangis dito? Kasi mga guys, yun nga ulitin natin. Kung hindi ko kayo naglilinis ng air cleaner o kaya nagpapalit, katulad nito mga guys, sobrang dumi. Imbes na kasi dito kasi mga guys, andito po yung ano, yung takip. Ito po yun, lagay natin ha. Yan. Ito po yun. Yan, ganyan. Yan. Kung itinaklob po natin yan, instead na sa labas kukuha ng hangin, higupin niya yung ano, nanggagaling sa wall cover. Kaya minsan, may kasama ng langis. Yung langis po na galing po dyan sa valve cover, kukunin ng ano, ng turbo, ipapasa na sa intake. Pag halo ng langis po dun sa hangin, pag nag-burn po yan, pumutok na po yan, may kasama ng usok na kulay puti, yun na po yung langis na nanggagaling dito. Okay mga guys, yan, binalikan lang natin yan. Ngayon mga guys, ang gawin natin, balikan natin yung ano, ito, kung paano natin tanggalin. Ulitin natin mga guys, huwag kayong makulitan ha. Sa mga may-ari ng sasakyan, sa mga rooking mekaniko, ay ganun din yung mga dating mekaniko na hindi nila ginagawa ito. Try nyo lang po, wala nang masama dito. Gawin natin ito no, sabihin ko po, short method. Yan. Ngayon mga guys, kakalasin natin to sa pamamagitan ng impact drive. Pero mga guys, bago natin kalasin yan, try natin kung kaya itong impact drive natin. Yun. Lakasan na. Yan yung mga guys yung ikot niya, kabilaan. Na dapat mga guys, kung makita nyo mamaya sa second episode po nito, dapat ang ikot lang po nito, ano lang sana, ito po kasi both side umiikot kaliwat kanan umiikot. Dapat po one way lang, sa kabila lang umiikot. Dapat po ang ikot lang po nito, halimbawa po, dapat po kung ganyan po, yan, maingay pati yan. Dapat kung umikot na ganyan, hihinto yan. Ito lang yung freewheeling nya, yung ganyan.
Ay ito po, oh. Maingay pati. Oh. Okay mga guys, for second episode, antayin nyo po. Naantay lang natin yung ano, yung valve cover gasket ng ano, yung camshaft oil seal ng Suzuki. Sabay na lang natin doon. Kung yan. Yan o, minsan mga guys kumakapit. Yan. Yan o. Yan. Okay mga guys, for the next episode, how to remove alternator bearing in short method. Dito na lang tayo, nag-i-English na walang kakwenta-kwenta, walu-baluktot. Hey, gagayong ko nga taga Ilocano, nagtanggal kiti ko ati alternator bearing awan titol siya, medyo marigatan hanggang makarami ti short method, no awan di kasto yun eh. Gumatang kayo nito kaya online, marami ito. Ano, eksakto. No, da Castillo. No, da kayo nga kararami ti alternator nga kabsat ng Ilocano. Minsan matitigasan kayo doon sa Jess. Pag hanyo nga ikatay na yun, gamitan nyo lang tayo kastuin na eh. Ayan, mga guys, antayin nyo na lang sa second episode kung paano po magtanggal ng, ay hindi, kung paano magkabit ng alternator, pati na rin yung paglagay ng belt. Okay. See you next episode. Bye bye.